Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Manang Leads is back for another video. Ayan. So, guys, thank you so much sa mga nanonood sa akin. And if this is your first time visiting my channel, please consider subscribing and watch all my videos. Okay? So, sa video na to, gusto kong i-share yung naging experience ko about kung ano ba yung mga dapat nating dalhin, yung mga importante lang na kailangan nating dalhin kapag pumupunta tayo sa abroad. Okay, so of course guys, ang video na to ay para sa mga first time na mag-abroad. Syempre yung mga ex-abroad, alam na nila yan. Guys, kung first time mong mag-abroad, importanteng dalhin mo doon jacket. Magdala ka ng at least 2 or 3 makakapal na jacket. Kasi kapag winter kasi doon, sobrang lamig. Yun, sobrang lamig talaga. Kung bibili ka pa doon, ang mahal-mahal. Kung meron ka rin lang dito sa Pilipinas, why not magdala? Ako kasi marami akong makakapal na jacket kasi nga syempre malamig dito sa amin kapag taglamig. Malamig dito sa Baguio. Yun. So, yun ang unang-una. Tapos pangalawa, na gusto kong sabihin, medyas. Magdala kayo ng maraming medyas para hindi na kayo bibili-bili doon. Ang mamahal din kasi ng gamit doon sa sa Middle East. Ayun, sa Kuwait, Diyos ko, isang medyas lang magkano? Buti na lang nung umalis ako, mahilig akong magmedyas kasi kaya nagdala ako ng marami at 10 piraso yata, 10 pares yata yung dala ko noon. May manipis, may makapal. So eksakto, nagagamit ko yun guys. Mahilig kasi akong magmedyas talaga guys kahit sa loob ng bahay. Yun. Parang ngayon lang na medyo nagkakaedad na ako na parang palaging warm yung feeling, ganon. So, yun guys, medyas talaga. Magdala kayo ng marami. Ako noon 10 pares Yun. Tapos, pangatlo na gusto kong sabihin guys, pera. Magdala kayo ng Philippine money. Kasi alam nyo guys, pag uwi nyo dito sa pagbalik nyo, kapag natapos na yung kontrata nyo, mamumroblema kayo sa airport. Mamumroblema kayo doon. Lalong-lalo na kung, siyempre, first time nyo. Saan ba kayo? May mga money changer sa mga airport, kaya lang, babaratin na kayo. Yun. Parang ang bababa na ng palitan, ganun. Yun. At saka, parang sayang din kasi. Ako kasi nung nag-abroad ako, talagang as in, nag-promise ako sa sarili ko na ang purpose ko pag alis is hindi para magkaroon ng pera tapos gastusin lang sa kung ano-ano. Hindi po. Talagang nakafocus ako sa sa goal ko na kung ano yung pinag-iipunan ko. Kaya alam nyo guys, hindi ako masyadong nagbili-bili ng mga damit doon. Ang nabili ko lang doon isang jeans, t-shirts, at saka bumili ako ng isang coat na kulay red. Yun. So, hindi talaga ako pala bili-bili doon. Diyos ko po. Kasi naman, lagi ka namang naka-uniform. Pagkain, importante ang pagkain. Huwag niyong pagdamutan ang sarili niyo sa pagkain pagpunta niyo doon. Diyos ko, katawan ninyo, lakas ng katawan ang puhunan niyo doon. Yun. So, huwag kayong magtipid sa pagkain. Pagka nandun kayo, marami rin yan mga online. Baka mawili kayo sa kakabili ng kung ano-ano dyan, yung mga ala-alahas. Naku, wag. Problemahin nyo pa yan pag uwi nyo, pag na-tsempo kayo sa mga stricto na kakalkalin yung bag ninyo bago kayo umalis, makita ang mga yan, nako, baka pagbintangan pa kayong ninakaw nyo kaya wag na. Ako noon, leggings pa pala guys, leggings, importante yun, kasi kapag winter, hindi kaya yung uniform lang, kaya ako noon, naka-leggings pa ako, naka-uniform pa ako. Kasi sobrang lamig.
Sobrang lamig. Kahit na minsan pa nga kahit na yung ano, kahit na yung hindi naman winter, kahit mainit sa labas, pagpasok mo sa building, syempre puro aircon yan. Ang lamig kaya. Yun. So, alagaan nyo ang sarili nyo guys pag, pag nandun kayo kasi yan lang ang puhunan ninyo sa trabaho. Yung kalusugan. Yun guys. So, ano pa ba ang gusto kong sabihin? Importante kasi ito sa mga yung mga first time. Ano pa ba? Yun. Jacket, medyas, leggings, yung mga yan. Yun nga, Philippine money. Kasi pag uwi nyo talaga, mamumroblema kayo. Bibili pa kayo ng SIM card sa airport. Ang mahal-mahal. Diyos ko po. Tapos, yung sa pera, kahit siguro mga 1,000, 1,500, mga ganun. Pag uwi nyo dito sa Pilipinas, at least man lang may magagamit kayong emergency sa airport. Tapos, syempre may magsusundo naman sa inyo siguro. Yun. Pero sa ngayon, parang hindi na uso ang sundo-sundo kasi may mga bus na. Yun, lalong-lalo na sa Clark. Nako, pagbaba mo ng eroplano, konting lakad lang, bus na dyan, papunta dito sa Baguio. Ba't ka pa magpapasundo na magbabayad ka ng 10 to 12,000 na arkila? Wag na. Ako, nanghihinayang ako sa ganun. Diyos ko, magbus na lang ako. So, yun guys. At saka, alam nyo guys, hindi ako palabili-bili ng kung ano-ano doon noon. As in, gusto ko talaga makaipon talaga. Tapos, nung umuwi ako, walang pasalubong. Diyos ko. Para ano pa yung pasalubong? Basta nakauwi ka ng bakit nung nag-apply ka ba, may nagpabaon sa'yo? Wala naman, di ba? So, ba't may pasalubong kapag uwi mo? Real talk, di ba? Alam yan ng mga ex-OFWs na yung mga pabalik-balik. Hindi sa pagdadamot, pero isipin yung mabuti. Bakit ka pumunta doon? Para mag-ipon, di ba? Hindi para Diyos ko. Mag-uwi ka siguro ng mga konting bagay, pero yung as in parang gusto mo, bibigyan mo pa kung ano-ano yung mga, naku, sayang lang yung pambili nyo. Isipin nyo nung nag-a-apply kayo, may nagpabaon-baon ba sa inyo ng kahit pambili ng kape sa panahong nag-a-apply kayo? Wala, di ba? Yun ang isipin nyo. Maging practical kayo guys. Hindi sa pagdadamot yun. Pagmamahal sa sarili nyo yun. Kasi, at the end of the day, wala namang ibang magmamahal sa inyo kundi sarili nyo lang. Promise. Wala kayong ibang kakampi doon. Sarili nyo lang. Okay, so yan guys, ang gusto kong sabihin sa video na to, sana nakatulong or nakakuha kayo ng kahit konting tips. If yes, please give me a thumbs up and please watch my previous videos kung dito ka lang na tiyempo na nanood. Okay? Maraming salamat. Manang Leads here. Bye-bye.